Filipino 4, Term 1, Week 1. Kayarian ng tekstong naratibo o ang alamat. Tekstong bisual. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kayarian ng tekstong naratibo o ang alamat at tekstong bisual. Narito ang mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Iugnay mo. Hanapin sa hanay B ang mga salitang inilalarawan sa hanay A. Para sa unang bilang, paglasap ng lasa ng pagkain. A. Namnam. B. Pagsibol. C. Pumanhik. D. Ritual. E. Sagana. Ano ang tamang sagot? Magaling. A. Namnam. Pangalawa, itinakdang seremonya na gabay sa panlipo ng kilos o gawi. Ano ang tamang sagot? Magaling. D. Ritual. Pangatlo, pag-akyat sa anumang mataas na lugar. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Pumanhik. Pang-apat, labis-labis ang dami. Ano ang tamang sagot? E. Sagana. At panglima, pagtubo ng tanim na binhi. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! B. Pagsibol. Ikalawang araw. Unang aralin, pag-unawa at pagsusuri sa alamat. Pagproseso ng pag-unawa. Ugnay salita. Magbigay ng mga salitang maiugnay sa ritual at ipaliwanag. Ritual. Narito ang mga inaasahang mga sagot. Una, tradisyon. Ang ritual ay bahagi ng nakagawiang kultura at paniniwala na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Pangalawa, paniniwala. Isinasagawa ang ritual dahil sa paniniwala ng mga tao sa kapangyarihan ng isang Diyos, espiritu o kaugalian. Pangatlo, seremonya.
Ang ritual ay isang formal at may sinusunod na hakbang na gawain na may espesyal na kahulugan. Pang-apat, kultura. Ang ritual ay nagpapakita ng pagkakakilanlan at paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Panglima, pagkakaisa. Sa pagsasagawa ng ritual, nagkakaroon ng pagtutulungan at sama-samang pakikilahok ang mga miyembro ng komunidad. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay sumasalamin sa kultura na nagbibigay at lumilinang sa talino at kaisipan. Narito naman ang mga elemento ng alamat. Una, tauhan. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat at nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng alamat. Pangalawa, tagpuan. Ang tagpuan ay nagpapakita ng lugar at panahon kung kailan at saan naganap ang alamat. Ito rin ay naglalarawan sa paraan ng pamumuhay o estado ng mga tauhan sa lipunan. Pangatlo, banghay. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat na nahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna at wakas. Para sa unang bahagi, simula. Ang simula ay ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan ng alamat. Gitna. Ang gitna ay inilalahad ang mga pangyayaring nagpapakita ng pag-iisip at kaugalian ng bawat tauhan at ang paraan ng pagharap ng tauhan sa mga suliranin. Wakas. Ang wakas ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Tala, tuklas. Batay sa binasang akda na alamat ng palay, ilahad ang mga elemento ng alamat na nabasa sa akda. Alamat ng palay. Ilahad ang tauhan, tagpuan, balangkas, o ang simula, gitna at wakas. Para sa tauhan, alitap-tap, mga tao. Para naman sa tagpuan, noong unang panahon, sa isang malawak na bukid. At pangatlo, balangkas, simula. Ang mga tao ay nagugutom at umaasa lamang sa pangangaso at pangingisda. Balangkas, gitnang bahagi. Dumating si Alitap-tap at nagtanim ng palay
tinuruan ang mga tao ng pagsasaka. Para sa huling bahagi o ang wakas, nagkaroon ng sapat na pagkain ang mga tao at naging pangunahing pagkain ang palay. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, tekstong bisual. Pagproseso ng pag-unawa. Ularawan. Ibigay ang kahulugan at mensahe na nais ipakita sa bawat larawan. Para sa unang larawan. Magaling. Sa unang larawan, ipinapakita ang bayanihan kung saan nagtutulungan ang mga tao sa pagbubuhat ng bahay upang maipakita ang pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Ikalawang larawan. Mahusay. Ang ikalawang larawan, ipinakikita ang mga magsasaka na nagtatanim ng palay na sumisimbolo sa sipag at tiyaga sa paghahanap buhay. Ikatlong larawan. Tama. Ang ikatlong larawan, ipinapakita ang kahalagahan ng bigas bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, kaya nararapat itong pahalagahan at hindi sayangin. Pinatnubay ang pagsasanay. Ano nga ba ang tekstong bisual? Ang tekstong bisual ay isang uri ng teksto na nagsasalin ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grapiko, disenyo, at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Ito ay karaniwang ginagamitan sa mga poster, flyer, infographic, at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikaapat na araw. Pabaong pagkatuto. Tala tuklas. Ipaliwanag ang mga katangian ng alamat bilang isang pagpapahayag na pasalaysay at kwentong bayan. Alamat. Una, ang alamat ay isang kwentong bayan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng isang bagay, lugar, hayop, o halaman. Ito ay pasalaysay at may banghay na binubuo ng simula, gitna, at wakas na may mga tauhan at tagpuan. Pangatlo, naglalaman ito ng aral o mensahe na nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Pagsusulit. Panuto. Piliin ang tamang sagot sa bawat bilang. Una, ano ang alamat? A. Kwentong kathang-isip na pampalipas oras lamang. B. Uri ng kwentong bayan na tumatalakay sa buhay ng bayani. C. Uri ng kwentong bayan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. D. Kwento tungkol sa tunay na pangyayari. Ano
ang tamang sagot? C. Uri ng kwentong bayan na nagkukwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Pangalawa, ano ang ginagampanan ng tauhan sa isang alamat? A. Nagpapakita ng ganda ng lugar. B. Nagbibigay buhay sa tema ng alamat. C. Naglalahad ng panahon ng kwento. D. Nagpapakita ng wakas ng kwento. Ano ang tamang sagot? B. Nagbibigay buhay sa tema ng alamat. Pangatlo, ano ang tinutukoy ng tagpuan sa isang alamat? A. Mga suliraning kinakaharap ng tauhan. B. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. C. Lugar at panahon na pinangyarihan ng alamat. D. Kaisipan ng may akda. Ano ang tamang sagot? C. Lugar at panahon na pinangyarihan ng alamat. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng banghay? A. Gitna, simula, wakas. B. Simula, wakas, gitna. C. Simula, gitna, wakas. D. Wakas, gitna, simula. Ano ang tamang sagot? C. Simula, gitna, wakas. Panglima, aling bahagi ng banghay ang nagpapakita ng solusyon o kahinatnan ng suliranin? A. Simula. B. Gitna. C. Tagpuan. D. Wakas. Ano ang tamang sagot? D. Wakas. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa alamat. Tekstong bisual. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.